Napakabilis ng araw at ngayon ang araw ng pagpapakasal ko sa babaeng buwan ko palang nakikilala. If other people going to know about our setup, I know they're going to laugh out their ass loud. But I don't care. The matters at all is, right after our marriage, my dad will going to announce to the investors, to the whole company, that I've really got the company name under my name. And one thing I'm looking forward to is my married life with Amanda. I don't know, but I'm kinda excited of the thought that having a nice wife after all she knew, it's only a fake temporary marriage. And later on, we're going to file an annulment. After I think 3 years or maybe 2 years. Kahit na hindi namin mahal ang isa't isa, hindi ibig sabihin nun na pwede na ako makapagmabutihan sa iba, gaya ng madalas kong gawin nun. All I'm going to do is be a nice and great husband to her. This is the only way that I can offer to set up. And fortunately, my parents weren't asking for having grandchild right away. And even if they ask, I will never grant it. Because for me, having a marriage in an early age, and because of the needs, is too much for Amanda to bear. And I'm here needing her help. And she was also. So we ended up to this kind of setup that a part of me is feeling excited. We just agreed it to this kind of setup that we're just going to pretend as a real husband and wife. Nothing more and nothing less. Sa side ni Amanda. Congratulations! Congrats sir and ma'am! Best wishes! Iilan lang yan sa mga bumabati sa amin. Nandito kami ngayon sa rooftop ng kumpanya. Bakit kami nandito? Kasi dito ginanap ang reception. Akala ko nga magiging pribadong reception dahil tanging ang parents ni Sir at best friend namin ang nakasaksi sa kasal namin. Pero sinorpresa kami ng parents ni Sir at dito nila inarrange ang reception sa rooftop. At akalain mo nga naman nandito rin ang lahat ng empleyado, pati na rin si Bea. At syempre pati na rin ang mga tao na may ayaw sa akin. Pues sorry sila, araw-araw nila ako makikita rito at ako pa ang asawa ng boss nila. Wait, erase. Amanda, hindi dapat lalaki ang ulo mo. Nababaliw na ako, pati konsensya ko nagsasalita na. At alam na rin ng bestie ko na si Elizabeth na isang kasunduan lang ang lahat ng to. At maghihiwalay ulit kami ni Liam pagkatapos ng 2 o 3 taon. Basta maghihiwalay kami. Pero na second thought, na-excite ako sa magiging buhay may asawa namin. Ewan ko ba kasi parang magiging mabuti at maaruga naman tong si Sir. So iha at iho, after this party, dumiretso na kayo agad sa airport, okay? Sabi ni Ma'am. Nakatayo kami rito sa may parking at inihahatid sila Ma'am at Dad. Ano ba yan? Nasasanay na ako sa pagtawag ng Ma'am at Dad sa parents ni Sir. Another surprise, Ma'am? Tanong ni Sir. Yeah, son. Si Dad ang sumagot. Saan naman kami pupunta? Maldives. Masayang saad ni Ma'am ni Liam. What? Oh my God, my dream place. Bakit ko naging dream place yun? Kasi ang ganda ng beach doon at ang linaw pa ng tubig dagat at pag nakikita ko yun sa mga magazines, grabe, namamangha ako. Yes, son. So, bilisan nyo na. At may ka-basketball team. Makabuluhang saad ni Dad. Ano ka ba, Arthur? Huwag muna natin silang madaliin. Saad ni Ma'am. Correct, Ma'am, Dad. It's getting darker already. Mahirap pag naabutan pa kayo ng ulan sa daan at baka mahirapan pa si Manong Ray. Pag-iiba ni Liam ng paksa. Alright, basta anak, ingat kayo at yung team ha. Pahabol pa ni Dad at pumasok na sila sa kotse ni Ma'am. Pero binaba ni Ma'am ang bintana ng kotse at nagsalita. Mag-ingat kayo ha. And by the way, 1 week kayo ron at maya-maya ng flight nyo kaya magpaalam na kayo sa mga empleyado. Masayang saad ni Ma'am at umalis na sila. Oh, okay, tara na. Para makaimpake na rin tayo. Binalingan na ako ni Sir. Papaano Sir? Amanda, diba sabi ko naman sa'yo, from now on, call me Liam or Honey, right? Sorry, pero as I was saying, Honey, paano yung sa taas? Ano yung aalis na lang tayo? Tatawagan ko na lang si Chris. At ikaw tawagan mo na lang si Elizabeth. Sabi nito at kinuha na sa kanyang bulsa ang kanyang phone. Tumango na lang ako at tinawagan na si Elizabeth. 3 ring pa lang at sinagot na ng kaibigan ko ang tawag. Hello, Amanda? Elizabeth, uwi na kami ni Liam. Kasi mag-iimpake pa kami ng damit namin. Kasi pupunta kami sa... Ay, hindi na naman ako pinatapos magsalita. Huwag ka nang mag-alala, Amanda. Nasa compartment na nasasakyan ni Liam ang mga bagahe nyo. Binag-impake na namin kayo ni Chris. Dahil yun nabili ni na tito at tita sa amin. Ha? Oh, bakit naman? Pati si Chris, nag-impake rin ang damit ko? Di ko maiwasan na hindi mag-hysterical pero kasi makikita nun ang mga... Ano ka ba? Malamang hindi. Ako nag-impake nung sayo. At siya naman ang kay Liam.
Buti naman. Nakahinga ako ng maluwag sa sagot ng kaibigan ko. Sige, salamat ha. Love you. Okay, ingat kayo. At huwag niyong kalimutan yung basketball team ha. Okay, love you too. Hello, Liam. Yes, Chris. Pare, una na kami ni Amanda. Pakisabi na lang sa mga empleyado na alis na kami. Dahil mag-i-impake pa kami ni Amanda ng dadalhin namin gamit. Okay, pare, but hindi nyo na kailangan pang mag-impake dahil pinag-impake na kita. At si Elizabeth naman pinag-impake si Amanda. Alam mo rin yung plan ni na Mom and Dad? Tanong ko na hindi makapaniwala. Oo naman, basta mag-enjoy na lang kayo sa Maldives ha. At yung basketball team, huwag nyo kakalimutan. Bye, ingat kayo. Sabay na wala na ang nasa kabilang linya. Pasaway yun ha. Ano ba naman yan? Pati best friend ko humihiling na din. At katulad pa talaga ng kay Dad. Pabayaan ko na nga lang basta kailangan na namin magpunta sa airport ni Amanda para makapunta na ng Maldives. Let's go? Tanong sa akin ni Amanda. Yeah, nakaimpake na rin naman tayo. Sagot ko at saka namin tinungo ang kotse at nandun na sa loob ng compartment ang mga maleta namin. At may driver din pala ang kotse ko. Ang dati kong driver way back in high school days. Si Manong Ruel. Enjoy natin ang 1 week, okay? Sabi ko kay Amanda pagkasakay namin sa kotse. Okay, excited na ako. Masayang saad niya at it make me smiled. Ewan ko pero there is a part of me being excited of this trip or I should call it our honeymoon trip. Nasa airport na kami ni Amanda at hinihintay na lang tawagin ang aming flight. Liam? Tawag sa akin ni Amanda na hindi pa rin sanay sa pagtawag ng pangalan ko. Nilingon ko siya na katabi ko lang at nagsalita. Bakit? Matagal pa ba tayo? Tanong niya na tila naiinip na. Napangiti ako bago sumagot. Mga 5 minutes na lang at makakasakay na tayo. Tumango lang naman siya. Ilang sandali pang lumipas at nakasakay na kami sa airplane at anytime maglalanding na kami. At napangiti ako ng pabaling kay Amanda na nakasandal sa balikat ko at mahimbing na natutulog. She's like an angel. Wika ko sa sarili. Ladies and gentlemen, now we're approaching Maldives. Wika ng flight attendant. Malapit na kaming maglanding kaya gigising ko na si Amanda. As she requested a while ago bago siya makatulog. Amanda, bahagya ko siyang nilingon saka tinapik ang kanyang pisngi. Bahagya siyang umayos ng upo. Maglalanding na tayo. Talaga? Maldives? Mahinang tili ni Amanda. Hey, stay calm, Amanda. Okay na, excite kasi ako. Gusto ko na makita magandang views dito. Napapailing na nakangiti na lang talaga ako kay Amanda dahil sa inaakta niya. I find her cute pag na-excite siya. Tulad ngayon. Sa side ni Amanda. Grabe, excited na ako. Gustong gusto ko talaga ang lugar na to. At ngayon nandito na ako. Nakababa na kami sa airplane at ngayon palabas na kami sa airport. At wow! Sumalubong sa amin ang napakagandang views at sariwang hangin. This way, sir, ma'am. Guide sa amin ng babae na tourist guide ata, pero ang ganda naman ito. Ginaid niya kami para makasakay sa yacht. Wait, sasakay kami sa yate? OMG, first time ko to. Napasigaw pa ako sa sobrang tuwa. Calm down, Amanda. Natatawang sabi ni Liam sa akin. Nginitian ko lang siya at inalalayan na niya ako makasakay ng yate. Sir, may gusto po ba kayong drinks? Tanong nung guide namin. Pinoy din siya? Bulong ko pero hindi ko alam na narinig pala ni Liam. Kaya napalingon siya sa akin. Kinausap niya muna yung guide namin. Just please. Tapos umalis na yung babae kaya sinagot na ni Liam ang tanong ko. Hindi siya Pinoy. Marunong lang talaga siyang magtagalog. Actually, isa siya sa mga pinadala nila mom para mag-guide sa atin. Kilala mo na siya dati? Yup. Siya yung lagi kong kasama sa mga travel ko abroad. At siya yung nagga-guide sa akin. Sagot niya na ikinangat-tango ko lang. Ayaw mo ba sa kanya? Biglang tanong ni Liam sa akin. Ha? Kako, ayaw mo ba kay Raquel? Yung tourist guide natin. Sabi nito bago tumingin sa dagat. Kanina pa siya nakatambay sa pwesto na yun sa may railings habang pinagmamasdan ng karagatan. Hindi. Okay lang naman siya. No worries. Sabi ko pero parang may iba akong gusto pang itanong tulad ng paano kayo nagkakilala? Saan kayo unang pumunta? Kainis, para ako nagsaselos na asawa dito. Sabi niya sa sarili. Sure ka, okay lang sa'yo? Hindi ka naiinis or ano? Tanong pa ni Liam bago tumitig sa akin. Ang ganda pala ng mga mata ni Liam, lalo na sa malapitan. Hey, okay ka lang? Gwapo ko ba? At natulala ka na? Nakangisi niyang tanong.
Di ba pwedeng nag-iisip lang kaya natulala? Wika ako naman na namumula ang pisngi. Okay, sabi mo eh. I'm glad that we can talk to each other informally. Sabi niya at napaisip ako. Oo nga no, nasasagot ko na siya. In a good way naman, yung tipong hindi na kami naiilang sa isa't isa. Yeah, me too. At humarap ako sa kanya at nagulat na lang dahil sa flash ng camera. Bigla akong nasilaw doon. Beautiful. Sambit ni Liam at nakatingin sa kanyang DSLR. Uy, patingin. Baka naman ang gulo ng buhok ko dyan ha. Sabi ko saka pumunta sa tabi niya at tinignan yung camera. Wow, ako ba talaga to? Ang ganda ko. O sadyang magaling lang si Liam mag-picture kaya gumanda ako? See? Hindi diba? You're really beautiful. Sabi ni Liam at napatingin na siya sa akin. At ako namang tumingin din sa kanya. At nagtama ulit ang aming mga mata. Bumaba ang kanyang tingin sa aking labi kaya hindi ko maiwasan na mapakagat ng labi. At ang susunod na nangyari, palapit siya ng palapit. Hahalikan ba niya ako? Nagulat na lang ako bigla sa narinig kong tunog sa kanyang phone na nagri-ring kaya napalingon ako sa ibang direksyon at siya naman sinagot ang tawag. Hello? Mandy? Yung palang Mandy na yun. Yung parang sawa ko makalapit sa asawa ko. Ay teka, bakit parang ang possessive ko naman sa asawa ko? Baka naman Amanda, may gusto ka na kay sir ha? Kaya ka nagseselos? Wika ng bahagi ng isip ko. What happened? Rinig kong tanong ni Liam. At bumaling sa akin at nagsenyas na bababa lang siya. Tumango na lang ako at binaling na ulit ang atensyon sa dagat. At may nakikita na akong maliit na isla. Baka yun na ang destinasyon namin. Maldives. Enjoy na lang kita kaysa sa isipin ko yung Monday na yun. Nagseselos lang ako. Kainis, hindi ko mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng selos sa babaeng yun. Ilang sandali pa. Nandito na ngayon kami sa isla at grabe ang ganda. Yung mga souvenir shops dito ang bobongga. At may mga artist din rito na idodrawing kayo mag-asawa sa shirt. Tapos bibigyan kayo parehas ng shirt na may mukha yung dalawa. Sa madaling salita, couple shirt. This way, ma'am. Eto na naman si ating tour guide. Ewan ko pero may isang part sa akin na naiinis sa presensya niya. Nagseselos ka kasi. Susunod na ako sa kanya. Oo, ako lang ang sumusunod sa kanya dahil si Liam ayun. Andun sa may seashore, kinakausap sa telepono si Mandy. Sigurado ka ba talaga na fake lang lahat ng to? Kasi parang finifeel mo na ang pagiging asawa niyo eh. Tama nga Amanda, hindi naman talaga kayo mag-asawa, sa papel lang naman, hindi sa totoong buhay. Paalala pa ng isip ko. Yung mga gamit naman namin dala ng staff ng hotel na inutusan ng guide namin na si Raquel. Pumasok kami sa elevator at huminto ito sa third floor ng hotel. Sumunod lang ako sa kanya at huminto kami sa isang pinto. Room 0427. Ma'am, this is your room. Bababa na po ako. Paalam niya at saka binigay sa akin ng susi. Kasunod naman niyang nagpaalam ang dalawang staff ng hotel na nag-akyat ng aming maleta. Pagkasara ko ng pinto, agad kong ginala ang tingin sa kabuuan ng kwarto. At wow! Grabe ang ganda! Una kong tinungo ang master's bed at ang laki. Pwede kong harangan ang gitna. Sunod naman ang banyo at wow! Ang laki at ang ganda! May bathtub, shower, toilet na maganda at ang bango ng banyo. At sunod naman ang veranda. At as expected, namanghana naman ako. Mula rito sa veranda makikita mo yung magandang view ng dagat at fresh air. Ay palaka! Nagulat ako na may biglang yumakap sa akin. Nagulat pa ako nang nakangiting mukha ni Liam ang bumungad sa akin. Inirapan ko na lang ang binata nang mahimasmasan ako. Hey, sorry na. Gusto lang naman kitang gulatin eh. Natatawa niyang wika sa akin. Oo na, tara, swimming na tayo. Pag-aya ko na lang sa kanya. Hindi ka pa ba pagod? Halata sa boses ito ang pag-aalala. Hindi pa naman. Gusto ko lang mag-swimming at maglibot. Bakit? Pagod ka na ba? Tumango ito. Yeah, kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi ka pa pagod. Sad pa ni Liam. Nakatulog kasi ako diba sa plane? Kaya may energy ako ngayon. Natatawang sad ko. Oh, ganito na lang. Tulog ka na lang dyan tapos ako na lang ang bababa. Suggest ko para naman makapagpahinga naman siya. Umiling ito. No, hindi pwede. Mamaya may mangyari sa'yo. I can forgive myself if that happens. Pagtutol ni Liam. So, ganito na lang. Magpapasama na lang ako dun sa tourist guide natin. Tapos ikaw magpahinga ka na dito, okay? Sabi ko, kahit ayaw ko rin sa guide namin. Pero gusto ko talaga mag-swimming eh. Then, I use my sweetest smile. Gusto mo talaga mag-swimming ha? Natatawang saad ni Liam. Tumango naman ako. Okay, ikaw na panalo. Pagsuko niya.
Tulog lang ako, okay? Okay, I said. And the next thing I did, hindi ko inaasahan dahil bigla ko siyang niyakap. And ang mas lalo kong hindi inaasahan, he hugged me back, a tight one. You really like this place, ha? Buti na lang magaling sila mama at dad. Bumili ng place para sa honeymoon natin. He said and smiled. At alam kong namumula na ngayon ang aking muka. Because come to think of it, me and Liam hugging each other right now. Okay now, magpalit ka na ng damit at tatawagan ko na lang ang receptionist na ipatawag si Raquel to assist you habang tulog ako. Sad nito at agad kami pumasok sa loob. Agad rin namang tinawagan ni Liam ang receptionist. At pagkatapos, lumapit siya sa akin. Take care, okay? I just need to rest so that makapag-enjoy tayo ng walang sawa, okay? Sad nito at baka sa kanyang muka ang pag-aalala. Tumango ako. Apo, sir. I will take care of myself. Sabi ko at siya ring pagtawa niya. Sige na, tulog ka na. Yeah, pero I will wait for you at ihahatid kita sa pagbaba mo. Tumango na lang ako dahil gustong gusto ko na mag-swimming. Humiga na si Liam pero hindi para matulog. Di ba nga ihahatid pa niya ako? Kaya ngayon magbabasa muna siya ng book. At ako naman kinuha ko muna ang maleta ko kaya saka dumiretso sa loob ng bathroom. Maghahanap pa pala ako ng susuotin ko. Si Elizabeth kasi nag-impake nito eh. At laking gulat ko na tumambad sa akin puro two-piece. I'm not saying na hindi ako nagsiswimsuit, pero kasi puro one-piece lang sinusuot ko. Kapag nagsiswimming kami nila, Elizabeth at ang mga friends namin. Pero ngayon, mukhang makakapagsuot ako ng two-piece. Pasaway talagang kaibigan kong yun. Pero di bali na, nasa beach naman ako at sabi naman ni Elizabeth na maganda ang katawan ko at may ibubuga naman ako. Napangiti na wika ko sa sarili. May mabuo kayang magandang pagtitinginan ang mag-asawa sa kanilang honeymoon?